Ang pangyayaring ito'y naganap maraming dekada na ang nakalipas. Nangyari ito sa timugang bahagi ng bansa, sa isang lalawigan. Ayon pa sa nagpadala ng kwentong ito sa akin, ito ay karanasan ng kanyang lolo na isinalaysay naman ng tatay niya sa kanya. Pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao sa lugar ng lolo niya. Natawagin na lang daw natin sa pangalang si Lolo Ador, na nung mga panahong iyon ay nasa 35 na ang edad. Hindi pa maunlad ang kabuhayan noon doon sa kanilang probinsya, at karamihan ng mga tao ay salat. Hindi rin masigla ang kalakalan, kung kaya ang kanilang mga nahuhuling isda ay hindi rin nila naibebentang lahat. At murang presyo ng mga ito pagkat marami ang isda sa dami kasi nilang mga nanguhuli. Isang gabi ay muling nagpalaot si Ador upang mangisda. Kinabukasan, tirik na ang araw ay hindi pa rin ito nakabalik. Kung kaya nag-alala na ang kanyang asawa at mga anak. Kwento pa naman ng ibang mangingisda, bigla na lang sumama ang panahon sa laot noong nagdaang gabi, na nakapagtatakang araw na para bang basta na lang iyong napadaan sa karagatan. Pinunta ng kanyang asawa ang mga kakilala at kaibigan nilang mangingisda upang ipagtanong kung kanila bang nakita o napansin man lang si Ador. Pero lahat sila ay iisa ang naging tugon. Pare-pareho nila itong hindi nasilayan. Hanggang sa sumapit na ang dapit-hapon ay wala pa rin kahit na anino ni Mang Ador. Kung kaya walang tigil na noon sa pagkabugang dibdib ni Aling Marta na asawa nito. At di nagtagal ay nagsimula na ngang kumalat ang dilim. Sinindihan nila ang kanilang mga gasera at matyaga pa rin naghintay kay Mang Ador. Si Lito na ang nagsaing at nag-iyaw ng ibinilad na isda upang may makain sila sa hapunan. Panganay na anak ito nila Mang Ador. Hinayaan na lang muna nila ang kanilang ina na nooy nasa kanilang bintana at nakatanaw sa malawak na karagatan. Patuloy na umaasa sa pagbabalik ng kanyang asawa. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Unti-unti na rin naglalaho ang kanilang mga tiwala na makauuwi pa sa kanila si Mang Ador. Marami sa kanila ay ipinagpalagay na lamang na ito ay patay na. Nakumbinsi na rin nila si Aling Marta, kung kaya ipinagtirik na rin nila si Mang Ador ng kandila. Matinding lungkot ang naramdaman nilang lahat. Kahit marami ang umaali-aligid kay Aling Marta, ay di niya pinapansin ang mga ito. Katwiran niya, naranasan na rin naman niya ang mag-asawa, kung kaya wala nang dahilan pa para subukan pang muli. Isa pa ay may edad na raw siya. Araw-araw ay tinaguyod niya ang pamumuhay nilang mag-anak. Sari-sari na lamang ang kanyang ginagawa. 1 taon at kalahati nang wala ang kanilang haligi ng tahanan, kung kaya kailangan niyang magpakatatag at akuin ang lahat ng responsibilidad. Pero isang araw ay nagulat silang lahat nang magbalik bigla si Mang Ador. Labis-labis ang kasiyahan nila nang kanila itong makita. Pero kasunod noon ay bigla rin silang nalungkot.
dahil kailangan niyang iwan silang muli. Pagkat may pangako siyang binitawan sa mga kumupkop at nagligtas sa kanya. At para na rin daw iyon sa kanilang ikabubuti. Bumalik lang daw siya para magpaalam at ipagbigay alam sa kanila na siya ay buhay pa at nasa mabuting kalagayan. Nasasabik na rin daw siya na sila'y makita. Pero hindi na siya maaaring manatili at mamuhay na kasama nila. Ipinangako naman niya na palagi niya silang dadalawin sa tuwing may pagkakataon. Maraming tanong ang agad na napasok sa isipan ni Aling Marta at nais niyang malaman ang sagot sa mga iyon bago sila iwang muli ni Mang Ador. Kinausap niya itong mabuti sa kung ano ba talaga ang nangyari at bakit niya sila iiwan. Hindi naman naging madamot si Mang Ador sa kanyang asawa at mga anak. Naisip din niyang karapatan nilang malaman kung anong dahilan kung bakit kailangan niya silang iwan at mamuhay na hindi niya sila kasama. Kung kaya, ikinuwento sa kanila ni Mang Ador kung anong nangyari. Nung gabing nagpalaot siya, tumaob at kalaunan ay nawasak ang kanyang bangka. Nagulat pa nga siya at lubos niya iyong ikinabigla. Dahil bigla na lang sumama ang panahon. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan at hangin na hindi niya lubang inaasahan. Sinikap pa rin niyang labanan yung malakas na alon para hindi siya tuluyang matangay nito at lamunin pailalim. Kumapit siyang mabuti sa kanyang tumaob na bangka, pero sadyang malakas ang dumaang bagyo. Malakas ang hangin at halos wala na siyang makita dahil sa dami ng tubig na ibinubuhos nito. At ilang beses siyang lumubog at lumitaw sa tubig. Bunga ng mga naglalaki ang alon. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal nawala ng malay. Nang magising ay nagtaka siya pagkat nasa loob na siya ng isang silid at nasilaw siya sa liwanag na nagmumula sa sinag ng araw. Maya-maya ay may pumasok. "Gising ka na pala," wika ng babae. May dala itong plangganita na may lamang maligamgam na tubig at pamunas. Inilapag niya iyon sa lamisetang naroon at sinabi nitong siya ay babalik. Lumabas itong muli at makaraan ng ilang minuto ay nagbalik. At may kasama na itong isang matandang babae. May dala na rin yung babae na pagkain. Tinanong siya nito kung kaya na ba niyang umupo. Kung kaya sinubukan ni Ador na kumilos. Mabigat pa ang kanyang pakiramdam. At parang di pa siya gaanong makagalaw. Nanibago ang kanyang katawan. Bunga na rin marahil ng mahabang pagkakahiga. Kaya lumapit yung babae at matanda sa kanya. Inalalayan siya ng mga ito. Inayos ng babae yung unan at doon siya pinasandal. Akma pa sanang susubuan siya nito, pero kanya na itong pinigilan at sinabing siya na lang. Nahiya na kasi si Ador. Pakiramdam niya ay para siyang inutil. Nang mapadako ang kanyang paningin sa iniabot na pinggan sa kanya ng babae, ay bigla siyang nagtaka kung ano iyon. Medyo nagulat pa nga siya pagkat noon lamang siya nakakita ng ganong klaseng pagkain. Sinabi sa kanya ng babae na kanyang kanin yon para mabilis na manumbalik ang kanyang lakas at tuluyan ng gumaling. Sunod naman nagsalita
yung matandang babae at sinabing, "Alam mo ba na iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay at huminga ka pa?" Nagulat si Ador sa narinig niyang iyon mula sa matanda. Kasabay noon ay napakunot noo siya sa kung ano kaya ang ibig nitong ipaiwatig. Nakita niya nagkatinginan yung dalawa na para bang pinipigilan ng babae yung matanda sa kanyang mga nais na sabihin. Pero nagpatuloy pa rin yung matanda at sinabing, "Iho, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang pagkaing ito ang nagligtas sa iyo sa tiyak na kamatayan. Kaya kung ako sa iyo, ay akin na itong kakainin." Dahil doon, ay dahan-dahan ang isinandok ni Ador ang hawak na kutsara sa laman ng pinggan. Unti-unti niya iyong inilapit sa kanyang bibig at isinubo. Di niya mawari ang lasa noon. Noon lang siya nakatikim ng ganon. Pero pinilit niyang kumain dahil sa sinabi ng matanda. At sa kagustuhan niyang gumaling na kaagad, ay kanya iyong inubos, na nung huli ay nasanay na rin siya sa lasa noon. Nang matapos na siya, ay sinabi ng babae na magpahinga na siyang muli. Kaya umayos na si Ador ng kanyang pagkakahiga. Bigla niyang naalala ang mga mahal niya sa buhay. Sigurado nag-aalala na sila para sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nang magtatakip silim na, ay narinig niya nagkakaingay sa labas. Na lumilikha pa ang mga taong naroon ng kakaibang tunog. Kaya kahit nahihirapan, ay pinilit niyang maigalaw ang kanyang katawan at sumilip siya doon sa may bintana. Nakita niya ang mga taong nakapalibot at may naglalagablab na apoy sa kanilang kalagitnaan. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na boses ng isang lalaki. At ito ay nagmamakaawa habang kinakaladkad. Nakagapos pa ang mga kamay nito at pumosisyon na tila ba nagdarasal na nakaluhod habang umiiyak at patuloy itong nakikiusap na maawa na raw sa kanya at palayain na lamang siya. Hanggang sa may lumapit na isang lalaki at lumuhod din ito. Hinawakan nito ang kamay ng lalaki na nakagapos. At nagulat si Ador nang bigla na lang kagatin nito ang isang daliri noon. Napasigaw sa matinding sakit yung lalaki. Hanggang sa iyon ay maputol ng tuluyan. Para namang mas natakam ang ibang naroon sa ginawang iyon ng lalaki sa kanilang bihag. Lalo na at sarap na sarap ito sa ginagawang pagnguya doon sa daliring kanyang kinagat. Nang puntong iyon ay may masamang kutob na si Ador kung anong uri ng nilalang ang mga ito. Hindi sila mga karaniwang tao. Sila ay mga aswang. At maya-maya pa ay may napansin si Ador na isang uri ng hayop. Maraming beses nang narinig ni Ador ang tungkol sa mga sigbin. Pero noon lamang siya nakakita. At totoo ang kanyang mga narinig. Ganun na ganun nga ang itsura ng mga ito. Na tamang-tama talaga ang kanilang mga paglalarawan sa mga ito sa kanilang mga kwento. At naagaw na naman ang atensyon ni Ador doon sa lalaki. Nang bigla na lang itong napahiyaw ng ubod lakas. Pero maya-maya lang ay natahimik na rin ito. Na bigla na lang sumubsob sa lupa. At kahindik-hindik ang mga sumunod na tagpo. Nagkikintaban ang kanilang mga itak. Hanggang sa nakita ni Ador na kanila nang inilalagay ang mga bahagi ng katawan nung lalaki
sa malaking kawa at biglang nagbunyi ang mga aswang na naroon. Parang gustong masok ni Ador dahil sa makapanindig balahibong nasaksihan. Parang bumaliktad ang kanyang sikmura at bigla niyang naalala yung ipinakain sa kanya. Bigla siyang nag-alala. Base kasi sa natatandaan niya, malansa iyon at may naramdaman siyang madulas. At bigla na lang napalingon si Ador sa kanyang likuran. Nang maramdaman niyang may biglang pumasok sa silid, nakita niya yung babae. Sinabi nito sa kanya na nasaksihan mo pala. Oo, mga aswang nga kami, sabi nito kay Ador. At alam kong iniisip ko na marahil kung ano ang ipinakain namin sa iyo. Tama ang nasa isip mo. Pagpapatuloy pa nung babae. Parte nga iyon ng tao. Kalaki ang laway ko. Laway ko ang nagpanatili sa iyo. Habang wala kang malay, ay pinilit kong lawayan ka. Marami ng dugo ang nawala sa iyo dahil sa mga malalaki at malalalim na sugat na iyong tinamo. Tinanong ni Ador yung babae kung sasapitin din ba niya yung sinapit ng lalaki na kanyang nasaksihan. Depende, tugon ng babae sa kanya. Wala kasing nakarating dito sa isla namin nang nakakalabas pang buhay. Hindi namin ipinahihintulot na may makaalam ng isla naming ito. At mas lalong hindi namin pinapayagang may makaalam ng tungkol sa amin. Pero hindi ko naman ikukwento sa iba ang lahat ng aking nalaman at nasaksihan dito sa inyong isla. Pangungumbinsi ni Ador doon sa babae. Walang kasiguraduhan yung mga sinasabi mo sa akin. Mabilis na sagot naman ito sa kanya. Pero may isang paraan para mapatunayan mong totoo ka sa iyong mga binibitiwang salita. Yun ay ang pakasalan mo ko, wika ng babae kay Ador. Nagulat si Ador sa sinabing iyon ng babae sa kanya. Sa ganitong paraan ay matatali ka sa akin at hindi mo naman siguro ipagkakanulo ang kauri mo at iyong asawa. Biglang nagtaka si Ador sa narinig niyang salita mula sa babae na kauri. Kauri? Tanong niya. Oo. Dahil hindi ka naman maaaring ikasal sa akin hanggat hindi ka pa nababago. Biglang napatungo si Ador at malalim na napaisip. Paano na ang kanyang pamilya? Ito kaagad ang una niyang inalala. Pero mas lalong hindi ko na sila makikita kapag namatay ako, isip ni Ador. Kaya pumayag siya sa sinasabing iyon ng babae. May ituturing na ring mapalad siya pagkat natipuhan siya nung anak nung namumuno sa kanilang isla. Pero hindi iyon ganun kadali, sabi sa kanya nung babae. Kailangan mong dumaan sa proseso at mga pagsubok. Sumang-ayon naman si Ador. Kaya kinabukasan din ay nagsimula na si Ador sa pagdaan sa pagsubok at proseso na binabanggit sa kanya ng babae na nung huli ay nakilala niya sa pangalang Lira. Nung una ay halos hindi niya matagalan kahit ang amoy lang nung paligid. Pero makalipas pa ang ilang araw ay unti-unti na rin siyang nasanay. Lalong-lalo na sa pagkain hindi naman niya kinagisnang kainin. May mga nakatalaga para sa paghahanap ng kanilang makakain. At hindi yun ipinagkakatiwala kung kani-kanino lang. Sapagkat mahalaga iyong gampanin at luba iyong maselan.
Magandang araw po sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Gabriel. At nais ko lang po sanang ibahagi yung mga naranasan kong kababalagan at katatakutan. Ang lahat po ng sasabihin ko ay totoo pong nangyari. Ito po ay hangong lahat sa totoong buhay. Ito po ay mga pangyayari sa aking buhay mula pa noon hanggang ngayon. Nagsimula po ang lahat ng ito noong ako po ay bata pa lamang. Ipinanganak po ako sa Surigao, pero kalaunan ay lumipat po kami ng Leyte. Kung kaya, doon na po ako lumaki. Kwento sa akin ng mga magulang ko, nang ako po ay panganak, ay nahirapan talaga ang mama ko at muntik na siyang mamatay. Kaya namanata po talaga noon ang lolo at lola ko na kanila po akong inihiling at ipinakiusap na ako po ay ibigay sa kanila at maisilang ng maayos, na natupad naman ang kanilang kahilingan. Nang umidad na ako ng 3 taong gulang, ay doon na nagsimula ang mga kababalagan sa aking buhay. Minsan kasi, habang pinapakain ako ng mama ko, ay bigla na lang umano kong nawala. Hinalugog na nila ang buong bahay sa paghahanap sa akin. Ngunit hindi talaga nila ako nakita. Pero nang dinilaan ako ng alaga naming aso, ay saka pa lang nila ako nakita na naroon lang din at nakadapa sa sahig. Halos mahimatay na noon ang nanay ko dahil sa kakaiyak, kakahanap sa akin. Pero nagulat sila nang malamang naroon lang din ako. Lubha silang nagtaka kung paanong nangyari iyon, na ang dami na nilang naghahanap noon sa akin. Pero kung hindi pa ako dinilaan ng alaga naming aso, ay walang sino man sa kanila ang makakakita sa akin. Nang ako naman ay mga 5 taong gulang na, ay madalas daw nila akong makita na mayroong kausap, kahit wala namang ibang tao na naroon at ako lamang mag-isa. At hindi lang yon. Isang araw ay nakita naman ako ng isa naming kapitbahay na nagpunta daw ako doon sa may baybay. Malapit lang kasi ang dagat doon sa amin. Mga 50 metro lang siguro ang layo nito mula sa aming bahay. Kaya agad na nagsumbong sa mga magulang ko yung kapitbahay naming iyon, na nang malaman naman ng papa ko ay nagmamadaling sumugo doon sa baybay. Nag-alala talaga sila ng gusto, dahil nga sa 5 taong gulang pa lamang ako at ang taas ng tubig ng mga oras na yon. Halos maubos na daw ang lakas ng tatay ko sa kakalangoy para lang maabutan ako. At nang kanya na akong mahawakan, ay agad niya akong hinila at nagtaka siya nang makitang nakapikit ang aking mga mata. At tila ba mahimbing na natutulog. At nang madala na niya ako sa dalampasigan, ay dun pa lang ako nagising. At ang una ko raw sinambit ay napakaganda ng paraiso. Matapos ang pangyayaring iyon, ay nagpasya ang mga magulang ko na lumipat na lang kami ng bahay, yung malayo sa dagat. Kaya nanirahan kami noon sa bukid kasama sila lolo at lola. At naging maayos naman ang aming naging pamumuhay doon. Lahat ng aming mga pananim ay magagandang lahat ang tubo at sagana lagi ang aming ani. Nang mag-7 taong gulang na ako, ay doon naman na nagumpisa na makakita ako ng mga engkanto. Malinaw ko silang nakikita, pati na rin yung mga tirahan nila. At sa gabi naman,
ay naririnig kong malinaw ang paghuni ng mga aswang na dumadapo sa mga kahoy. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ay totoo po talaga sila. Kahit ang mga engkanto ay totoo pong umiiral at existido. Sa mga nakita ko ay masasabi ko pong iba-iba ang uri ng mga engkanto. Meron pong puti na engkanto. Meron din namang itim at pula. Mayroon din pong engkanto sa dagat at may kanya-kanya silang teritoryo at hangganan. Ang mga tagalupa ay sa lupa at yung mga nasa karagatan at iba pang anyong tubig ay doon rin lamang. Noong una, sa tuwing nagpapakita po sila sa akin, ay nangihina po talaga ang aking katawan. Kung minsan naman ay nagkakasakit ako na tumatagal pa nga ng 1 buwan. At kapag gabi ay tinatakpan ko na lang pagkaminsan ang aking mga tenga dahil sa ayaw ko silang marinig. Hanggang sa ako ay mag-high school na. Kaya nagpasya sila papa noon na manirahan na kami sa lungsod. Kapag nasa paaralan ako, inaakala pa nga ng mga kaklase ko na ako ay laging nawawala sa sarili dahil nakikita nila akong tulala. Pero ang hindi nila alam, nakikita ko kasi yung mga engkanto, maging yung mga ligaw na kaluluwa sa loob at labas ng aming paaralan, na madalas ay naabala talaga ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na kasi magawang makapakinig ng mabuti sa mga itinuturo sa amin ng aming mga guro. Minsan nga, habang nasa loob kami ng silid-aralan, ay nagulat na lang ako nang makita ko ang isang engkanto na katabi mismo ang aming guro at dinidilaan siya nito. Dahil sa yung engkanto ay nagandahan sa kanya. Kung kaya, ipinipikit ko na lang ang aking mga mata. Doon din sa silid naming iyon ay madalas nagpapakita sa akin ang isang babae na duguan ng katawan at umiiyak. At minsan ay nakita ko ito, nakatabi yung isa naming kamag-aral at parang gusto niya itong saktan. Nakita ko ito na kanyang sasakalin yung aming kamag-aral. Kung kaya, napasigaw ako ng wag. Kaya biglang natuon naman yung atensyon nila sa akin, sabay nagtawanan. At napatanong kung napapaano raw ako. Na nagdahilan na lang ako at sinabing may nakita kasi akong bubuyog na dadapo sana sa isang kaklase namin. At napailing na lang silang lahat. Nang mapasulyap akong muli doon, ay nakita ko yung babae na nakatitig sa akin at ito ay galit na galit. Nang sumunod na araw ay hindi ako nakapasok. Nakiusap kasi si Lolo sa akin na kung maaari ay tulungan ko sila ni Lola sa pag-aani. Bali pinauna nila ako nun sa bukid dahil may mga bibilin pa umano sila. Nang masapit ko na yung kubo sa bukid ay naisipan kong maupo dun sa duyan. Yun kasi yung paborito kong pwestuhan kapag naroon ako. Maya-maya ay may bigla akong narinig na tinig. Tinig iyon ng isang babae na parang tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya pinakinggan ko pa iyong mabuti at narinig ko nga yung pangalan ko. Kaya nagtaka ako kung sinong nagmamay-ari ng boses na iyon. Kaya napatayo ako at iginala ang aking paningin. Paglingon ko sa may puno ng santol ay nakita ko ang isang magandang babae na sa tansya ko ay kaidaran ko lang. Muli niya akong tinawag upang lumapit.
sinabi niya sa akin na huwag akong matakot. Kaya lumapit naman ako at na magkaharap na kami ay nagpakilala siya sa akin at sinabing siya ay si Liwaya. Tumugo naman ako at binanggit ko ang aking pangalan. Mabilis na sinabi nitong oo, alam ko, na napakamot na lang ako sa aking ulo dahil nalimutan kong tinawag niya nga pala ako at sa pangalan ko pa mismo. Maya-maya ay sinabi din niya sa akin na sabay daw kaming isinilang. Isinilang, patanong na sagot ko sa kanya. At mabilis niyang sinabing oo. Niyaya niya ako na magpunta sa paborito niyang pasyalan at sigurado raw na akin yung magugustuhan. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanya na basta wag lang kaming magtatagal dahil baka hanapin ako nila lolo at lola. Tumango naman siya at nangiti. At bigla na lang nagkaroon ng butas yung malaking puno ng santol na yung butas noon ay tamang-tama lang para sa aming mga katawan. Pagpasok namin doon ay nasilaw ako sa matinding liwanag. At nang humupa ay sunod ko namang nakita ang isang kubo na napapalibutan ng napakaraming halaman. May mga ibon din at paru-paro na iba't iba ang kulay. At bago makarating doon sa kubo ay mayroong isang maliit na tulay. Nayari ito sa binuluktot na kahoy na ang ganda ng pagkakagawa. Napakahusay talaga ng pagkakayari noon. At sa ilalim ay may mga bibe. Kung kaya napahinto akong sandali pagkat nakakaaliw silang pagmasdan. Hanggang sa tawagin na ako ni Liwaya. Nang makalapit na ako sa kubo ay doon ko palang napansin na ang pinakabubong pala noon ay yari sa napakalaking dahon ng santol. At yung mga dingding noon ay yari naman sa mga balat ng kahoy na ang ganda rin talaga ng pagkakayari at pagkakasalansan. At may mga prutas pa na malapit nandun sa kubo na ang mga puno noon ay mataas lang sa akin ang bagya. Pero mga hitik sa bunga na namangha talaga ako. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla akong kalabitin ni Liwaya at sinabi niyang pansinin ko naman raw siya. Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Hindi siya kaagad nakasagot na ang akala ko pa nga ay hindi niya ako narinig. Kung kaya inulit kong muli ang tanong at sumagot na rin siya. Sabi niya sa akin, wala daw roon ang mga magulang niya. May mga gawain daw ang mga ito at lubang abala. Ang tatay daw niya ay gumagawa ng bahay habang yung nanay naman niya ay isa umanong mananahin ng damit. Nalabis ko iyong ipinagtaka dahil magkatulad sila ng trabaho ng mga magulang ko. Napasarap ang aming pagkukwentuhan na muntik ko na talagang makalimutang umuwi. Masyado akong nawili na napansin kong parang hindi yata lumulubog ang araw doon. At nang humingi ako ng isang bayabas para kainin sana habang nasa daan, ay tsaka na lang daw kapag gusto ko na raw na manatili doon. At tumango na lang ako. Nang bigla kong maalala sila lolo at lola ay hiniling ko na sa kanya na iuwi na ako at ako ay babalik na lang sa susunod. Bigla siyang nalungkot. Napansin ko iyon sa kanyang mga mata. Hinawakan ko siya sa isang kamay tapos hinawakan ko rin siya sa baba at iniangat ko ang kanyang mukha. Nginitian ko siya at nangiti na rin ito. Sabay sabing, sige, ihatid na kita. Basta kapag gusto ko raw bumalik doon, ay tawagin ko lang ang kanyang pangalan. Pinapasok niya akong muli doon sa butas sa may puno. Paglabas ko mula roon, ay nagulat ako. Pagkat gabing-gabi na, di talaga ako makapaniwala.
dahil parang ang bilis lang naman namin doon. At dahil sa malayo pa ang lalakarin ko, kung kaya kinuha ko yung isang ilawan doon sa loob ng kubo. Madilim na noon kung kaya kailangan ko ng pang-ilaw sa daan. Naisip ko rin noon na matulog na lang doon sa kubo. Kaya lang, baka kasi nag-aalala na sila sa akin kung bakit wala pa ako. Kung kaya, kailangan ko talagang magpakita sa kanila. Kaya matyaga akong binaybay yung daan pauwi sa amin. Pero hindi pa ako nangangalate, ay naramdaman ko ng parang may sumusunod na sa akin. Na kapag akin naman iyong lilingunin, ay wala naman akong nakikita. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang malaking puno na mangga na nasa may gilid ng daan. At kapansin-pansin na parang lumiliit at kumikipot yung daan habang papalapit ako ng papalapit sa nasabing puno. Parang kumikitid yung nilalakaran ko. At parang hindi ko naman nadaanan yung parteng iyon. At yung apoy sa aking ilawan ay unti-unti na ring pumipirot, na may pagkakataon pa ngang para talaga iyong hinihipan dahil wala namang hangin. Buti na nga lang at naagapan ko kagad ito ng aking kamay. At dahil sa mga pangyayaring iyon, kung kaya medyo kinilabutan na ako. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglakad. At nung nasa tapat na ako mismo nung puno ng mangga, ay may nakita naman akong isang tao na napakaitim. Na bahagyang nakayuko ang ulo nito sa lupa. Mabalahibo ang kanyang katawan. At napakahaba ng kanyang mga kuko. Napaatras ako at babalik na lang sana, nang bigla nitong iniangat ang kanyang ulo at biglang humarap sa akin. Nagulat talaga ako dahil sa itsura nitong nakakatakot. Mahaba ang kanyang mga ngipin at tumutulo pa ang dugo sa kanyang bibig. At nabigla talaga ako sa sunod na nangyari. Bigla lang ako nitong sinunggaban at kinubabawan. At dahil sa lakas niya ay nagkasugat-sugat talaga ang mga braso ko, dahil na rin sa haba ng kanyang mga kuko. Ngunit pinilit ko pa rin iwasan ang kanyang pagkagat sa akin. At nang tuluyan na akong makaramdam ng panghihina at bibigay na, ay nagpaubaya na lang ako. Naisip ko na lang na bahala na. Na akin na lang tinanggap yung masaklap na kapalaran kong iyon. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hanggang sa maalala kong bigla ang mga magulang ko. Kung kaya, para akong biglang natauhan at naimasmasan. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang pinagpira-pirasong katawan ng aswang. At bakit napakasukal ng kinaroroonan ko, na naisip kong baka may nagligaw talaga sa akin. At nang may maramdaman ako, ay bigla akong napalingon. At nagulat ako nang makita kong naroon si Liwaya. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na raw umuwi, na matagal na pala ako nakatulog doon sa lupa. At nang tumayo ako, ay bigla na ring nawala si Liwaya. Mabilis na ako naglakad at hinanap ko yung daan pabalik sa amin. Naramdaman kong medyo masakit pa ang katawang ko. Halos may kalahating oras din ako naglakad hanggang sa matanaw ko na yung kalsada, kasabay ng pagsikat ng araw. Napansin kong may mga dahon nakakabit sa mga braso ko. Nagtaka ako kung bakit mayroon ako noon, kaya akin iyong tinanggal. At nang maalis ko ng lahat iyon, ay nakapagtatakang pati ang mga sugat ko ay nawala na ring lahat. Kahit bakas ay wala akong nakita. Naisip ko na lang na baka ginamot ako ni Liwaya noong mga panahong nawalan ako ng malay. Pagdating ko sa amin ay alalang-alala ang mga magulang ko sa akin.
saan raw ba ako nagpunta. Pero dahil sa likas na mababait talaga ang mga magulang ko, kung kaya sa halip na pagalitan ako, ay kanila akong hinandaan ng pagkain at baka raw nagugutom na ako. Habang kumakain ay naaalala ko si Liwaya, lalong-lalo na yung maamo nitong mukha at yung lugar na aming pinuntahan. Hanggang dito na lang po muna, Sir PB, at sana po ay magustuhan nyo at may ere ang kwento kong ito. Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Ella, may pamilya na, at isa din po akong OFW. Lagi din po akong nakasubaybay sa inyong programa. May ibabahagi po akong kwento sa inyo. Ito po ay karanasan mismo ng nanay miding ko doon sa kanilang probinsya. Matagal na po itong nangyari, pero totoo po itong naganap at hindi ko po ikinakahiya. Dahil hanggang sa ngayon ay nakapamuhay naman po kami ng marangal at walang bahid ng dugo ang aming mga kamay. Hindi ko na po muna masyadong palalawakin yung binanggit ko para hindi naman po masira yung pakikinig ng inyong mga listeners, Sir PB. Basta ako na ang nagsasabing totoo ang mga aswang. Kaya sa mga hindi naniniwala, nasa inyo na po yan. Total naman ay nasa malayang bansa tayo at may kanya-kanyang pananaw. At ito na pong muli ang aking kwento. Dalaga pa po si nanay ng kanyang maranasan ito. Sabi ni nanay, doon sa kanilang probinsya ay hindi naman gaanong napag-uusapan ang tungkol sa mga kababalagan, partikular na ang aswang. May mga kwento silang naririnig noon tungkol sa mga engkanto at maligno. May kwento din noon sa kanila patungkol sa mga pambabarang at pangkukulam. Pero pagdating sa aswang ay wala naman siyang naririnig noon. 16 si nanay na magsimula yung mga kalalakihang magpaalam sa magulang niya para manligaw. Nung mga panahong iyon kasi, kwento ni nanay, maagang nagsisipag-asawa ang mga tao sa kanila, lalo na kapag nagkasundo ang mga magulang ng lalaki at babae. Uso pa noon na yung mga magulang ang nasusunod at itinatrato yung kanilang mga anak para ipakasal. Nang may magpaalam nga sa mga magulang ni nanay para manligaw, ay agad namang pumayag ang mga ito. Tutol pa sana ang nanay niya noon pero wala na rin itong nagawa nang magdesisyon ng kanilang ama. Kaya gabi-gabi noon ay may mga nangaharana at lagi silang maraming bisita. 5 ang magkakasabay na nanligaw kay nanay noon at isa na dito si Delphin. Si Delphin ay anak ng kilalang mag-anak doon sa bayan nila. May kaya at sinasabi ang kanilang pamilya. Kaya medyo presko ito at may kagaspangan ang pag-uugali. Hambog ito at may pagkamata pobre. Sa kanilang lahat na nanliligaw, si Delphin ang gustong-gusto naman ng kuya ni nanay. Dahil pareho silang mayabang. At magkasundo sila sa maraming bagay. At dito nagpapalakas si Delphin pati sa tatay niya. Bukod sa mga pasalubong niya para kay nanay at sa buong pamilya nila, ay may nakahiwalay talagang pasalubong ang tatay ni nanay at kuya. Pero kahit ganon,
ay naging patas naman ang mga magulang ni nanay sa pagtanggap ng kanyang mga manliligaw. Iniiwasan din kasi nilang may masabi ang mga tao sa kanila. At yun din talaga ang nais ni nanay, ang maging parehas. Nang sa ganon ay walang magtanim ng galit sa kanila. Ang isa pa sa naging manliligaw ni nanay ay ang kababaro niyang si Mando. Amando talaga ang tunay na pangalan nito. Ito ay kabaliktaran naman ng manliligaw niyang si Delphine. Mula ito sa mahirap na pamilya na umaasa lang sa pakikitrabaho sa lupa ng iba. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pamumugo na tinatawag o pagtatrabaho sa tuwing may ipapagawa yung kanilang mga kababaryo. Pero kahit ganon, kapayak at kasimple ang pamumuhay nito, mabait ito at tahimik. Na kapag umakyat nga raw ito ng ligaw kay nanay, ay mabibilang sa daliri ang binibitawang salita. Bukod sa pagiging tahimik nito, ay masipag din at talagang maaasahan sa trabaho. Matulungin din ito at laging abala sa araw-araw. Minsan ay nataon na nagkasabay ng panliligaw si Delphine at Mando. Magkasunod silang dumating na nauna lang ng kaunti si Mando kay Delphine. Pero nung umakyat na si Mando at nasa ikalimang baitang na, ay narinig niyang biglang may sumitsit. Paglingon niya, ay nakita niyang siya pala talaga ang sinisitsitan ni Delphine. At kinawayan siya nito na pinapababa siya ng hagdan. At dahil sa mabait nga ito at marahil ay ayaw niya talaga ng gulo, ay bumaba naman ito at lumapit kay Delphine. Nang nasa harapan na siya nito, ay napansin niyang pumwesto na kaagad ang dalawang kasama nito sa magkabila niyang tagiliran. Kung kaya nailang siya at medyo kinabahan. Sinabi ni Delphine sa kanya na mauuna na siyang umakyat ng ligaw dahil sa may mga mahalaga silang bisitang darating sa kanilang bahay at kailangan niyang makauwi kaagad. Pinagsabihan din siya nito na kung maaari ay huwag na niyang ituloy pa ang panliligaw kay Miding. Nilait-lait pa siya nito at pilit na sinisira ang kanyang loob na sinasabi nitong hindi naman siya magugustuhan ni Miding, na siya ay hindi papasa dito dahil sa ano naman daw ang magiging buhay sa kanya ni Miding. Biglang nalungkot ang binata dahil sa kanyang mga narinig. Naisip niyang sa isang banda ay may katwiran nga si Delphine. Kung talagang mahal niya si Miding, ay hayaan na lang niya ito sa ibang manliligaw pagkat mabibigyan nila ito ng maayos at magandang buhay. Kaya nakayukong umuwi si Mando. Ang hindi nila alam ay kanina pa pala nakamasid sa may bintana sila Miding at nanay nito. Nakasilip sila doon at tahimik na nakikinig. Nasaksihan nilang lahat at narinig ang mga pinagsasabi ni Delphine. Hinawakan si Miding ng kanyang ina sa balikat at sinabihan na maging matalino sa pagpili ng kanyang mapapangasawa. Napatingin siya sa ina at hindi nakasagot pagkat hindi malinaw sa kanya kung ano ang nais na ipaiwatig ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ano talaga ang ibig nitong sabihin sa mga binitawang pananalita. Lumipas ang ilang araw at gabi. Hindi na nga nakita ni Miding si Mando. Hindi na ito umakyat ng ligaw sa kanya. Bagay na nagpalungkot kay Miding. At alam niyang hindi lang basta awa ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niya sa kanyang sarili na may pagtingin na siya kay Mando
Nahulog siya sa mabuting pagkatao nito. Sigurado na siya sa kanyang sarili kung sino talaga sa lima ang kanyang gusto. Pero paano? Gayong hindi na nga nagpapakita pa si Mando. Pero kahit ganon ay pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na pakiharapan ng mabuti ang mga manliligaw. Hanggang sa isang gabi, makalipas ang mahigit 1 linggo, ay tila dininig naman ang mga panalangin niya. Nang muling bumisita si Mando at umakyat ng ligaw, may dala pa itong mga isda, gulay at kalahating kabang bigas. Nang magkausap na sila, ay nalaman ni Miding na umalis pala itong pansamantala at namasyal sa kamag-anak nila doon sa kabilang bayan. Pinag-isipan daw nitong mabuti ang lahat. At doon ay nakapag-isip-isip siya at nalaman niya kung gaano niya talaga kamahal si Miding, na iyon ang mas mahalaga sa kanya. At ipinangako niya sa sariling kahit anong mangyari ay hindi niya isusuko ang pag-ibig niya dito. Nagagawin niyang lahat para maibigay niya kay Miding at sa kanilang mga magiging anak ang magandang buhay kung papala rin siyang mapili nito. At natuwa naman ang dalaga sa naging pasya ni Mando. Pero wala silang kamalay-malay na nung gabi din palang iyon ay may magaganap na isang trahedya. Isang masaklap na pangyayaring susubok sa tibay ng pagmamahala nila. At ito ay nang umuwi na si Mando matapos makapagpaalam kay Miding at sa mag-anak niya na tinambangan pala siya ni Delpin at ng mga kaibigan nito. Matapos niyang malaman sa isang kaibigan na bumalik at umakyat na muli ng ligaw si Mando kay Miding. Isang malakas na palo kaagad ang tumama sa likod ng kanyang ulo, dahilan para mahilo siya at matumba sa lupa. At nakita niya ang dugo sa kanyang kamay ng kanya iyong hawakan. Na nang iangat niya ang kanyang ulo, ay nakita niya kung sino ang bilang umatake sa kanya. At lalo pang nagalit ang mga ito ng kanyang makilala. Kaya isang malakas na sipa naman ang tumama sa kanyang sikmura. Halos mapatid ang kanyang hininga dahil doon. Namilipit siya sa sakit. At hindi na siya tinantanan pa ng mga ito. Halos malamog ang buo niyang katawan dahil sa ginawang pambubugbog ng mga ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Pero bago iyon, ay narinig pa niyang malinaw yung ginawang pagbabanta sa kanya ni Delpin. Napapatay na raw siya nito kapag ipinagpatuloy ang panliligaw kay Miding. Pero nagkamali sila Delpin sa kanilang ginawa kay Mando, dahil mas lalo pa itong naging matibay at matatag na ipaglaban ang pag-ibig niya sa dalaga. At aksidente rin nilang napukaw ang natutulog na bangis at tapang nito, lalo na yung isang katauhan ni Mando. Ilang araw na hindi nagpakita si Mando kay Miding, pero may ipinaabot siyang sulat sa pamamagitan ng kanyang nakababatang kapatid. Kung kaya nalaman ni Miding at ng buo niyang mag-anak ang kawalang hiyaang ginawa ni Delpin at ng mga kaibigan nito kay Mando. Nang sabi naman ng kuya niya ay ayaw daw niyang magkaroon ng bayaw na lampa at walang binatbat. Ayaw daw niyang malahian ang angkan nila ng isang duwag. Pero pinagsabihan ito ng mga magulang nila. Kahit nga ang tatay nila ay hindi komporme sa mga sinabi nito patungkol kay Mando. At kanila itong sinumbatan at binisto. Na kaya lang naman ganun siya kaboto kay Delpin ay dahil sa pakinabang niya dito na bigla itong natahimik at naupo na lang sa isang tabi. Napahiya ang kuya ni Miding pagkatotoo namang lahat ng mga sinabi ng magulang nila.
Matapos ang ikatlong araw at gabing pamamahinga, ay muli nang nanumbalik ang lakas at dating sigla ni Mando. Lumabas siya ng kanilang bahay pero hindi para mamugon o magpunta sa bahay nila Miding, kundi para turuan ng leksyon si Delphin at mga kaibigan nito. Pero bago iyon, ay may isinagawa muna siyang isang ritual. Isang seremonya na ginagawa lamang ng mga aswang. At tumabas na nga ang isa pang katauhan ni Mando. Mas lalo pang naging maskulado ang kanyang pangangatawan at lumitaw ang matutulis niyang mga ngipin at kuko. Mas lumakas din ang kanyang pakiramdam, pandama at pangamoy. Naghintay siya ng tamang oras. Hinintay niyang gumabi at nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay naghanda na siya para umalis at puntahan na sila Delphin. Alam ni Mando na dadalaw muli si Delphin kay Miding para manligaw. Kaya siya naman ang mag-aabang sa mga ito. At matapos ang matyaga niyang paghihintay, ay naamoy na niya sila Delphin. Na hindi nga nagtagal ay kanya nang naririnig ang masaya nilang pagkukwentuhan habang binabaybay yung daan papunta sa magarang sasakyan nito. Pero hindi na nila narating pa iyon. Nang mula sa kawalan ay bigla na lang sumulpot si Mando sa kanilang harapan. Nakitang-kita niya ang matinding pagkagulat ng mga ito. Nabigla pa silang napaatras at natumba pa nga ang isa sa mga kaibigan ni Delphin. Mabilis na iwinasiwas ni Mando ang kanyang mga kamay na nagtataglay ng mahabang kuko at nagsipulasan ang mga ito. Pero wala silang panama sa bilis ni Mando, kung kaya kanya pangang hinayaang sandali ang mga ito at saka niya sinundan nang makalayo na sila. Nagulat na gulat ang mga ito nang bigla pa nilang makasalubong si Mando, na para silang mga babaeng napapatili dahil sa sobrang pagkatakot. Hinayaan ni Mando na makatakas yung dalawa matapos niyang bigyan ng mga marka ng kuko sa kanilang mga braso. Pero pinaiwan niya si Delphin at kanya talaga itong tinakot ng gusto, na nawala na ito sa kanyang sarili at walang tigil sa kakasigaw hanggang sa mawalan na ito ng malay. Kinabukasan ay naging matunog ang usap-usapan tungkol sa aswang na umatake kanila Delphin. Ngunit hindi naman ito pinaniwalaan ng karamihan doon sa kanilang bayan, na sinasabi nilang ganyan talaga ang nangyayari sa mga taong lasinggero, na kapag nadidisgrasya ay maghahanap ng iba nilang masisisi pagkat ayaw umaming lasing. Na ang paniniwala ng mga tao na dapalang ang mga ito dahil sa sobrang kalasingan, kung kaya nagkaroon ng mga galos at sugat. Pero iba ang nangyari kay Delphin. Nung huli ay dinala pa ito ng mga magulang at kapatid niyang nasa ibang bansa sa Maynila at pinatingnan sa Mandaluyong, pagkat tuluyan na itong nasiraan ng kanyang ulo. Nagkatuluyan naman sila Mando at Miding, na kanya ring inamin nung huli sa asawa na may lahi silang aswang, pero kailanman ay hindi sila lumapa ng tao. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.